Bay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. GMA News and Public Affairs. Walang ginikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Ngayong tag-init, ako po ang inyong kapuso, Jessica Soho, ngayong summer of 2012. Mga paraisong mararating mo lang kapag nakahanda kang magpenitensya. Mga hit na gimmick ngayong tag-init. Mga napakaswerteng nilalang na ang hanap buhay maglakwatsa with a mission. Napakayamang kultura ng Cordillera, ating tikman. Ang summer ng ating kabataan, muli nating balikan. Summertime. Gusto mong makarating sa paraiso? Nakahanda ka bang magsakripisyo? Dahil ang mga tagong yaman ng ating bayan, nakakubli at pahirapang marating. Pero kung madiskubre mo, talagang sulit. Tatlong taon nang naninirahan sa bayan ng Batarasa sa Palawan, ang magkapatid na sina Shine at Steve, hindi pa raw nila nagagalugad ang ganda ng tinaguriang last frontier ng Pilipinas. At sa araw na ito, handa raw silang suungin ang lahat. Matuklasan lamang ang iba pang itinatagong paraiso ng kanilang probinsya. Una raw narinig ni na Shine at Steve sa mga bulong-bulungan ang tungkol sa isang tagong talon o falls sa isang liblib na barangay ng Bataraza. Kahit gaano katarik ang kanilang inakyat, walang reklamo ang magkapatid. Hanggang narating nila ang isang talon. Masaya. Pag nakita mo yung falls, parang gusto kong maligo. Pero parang nakakatakot dahil sobrang lalim nito. Pero hindi pa pala ito ang kanilang pakay. Ayun, nakakapagod, mahirap yung pinagdaanan. Parang susuko na ako, pero go pa rin. Kung may tiyaga, may nilaga. Matapos ang halos 4 na oras, ang pinakatatagong talon ng Barangay Malihod nagpakita rin sa wakas.
Hindi halos makapaniwala ang magkapatid na narating nila ang Lalatuan Falls. Yun namangha ako. Sabi ko sa sarili ko, bakit ngayon ka lang nagpakita? Ang ganda-ganda mo pala. Napaka-unique dahil ilan lang taong nakakapunta doon. Virgin Falls daw ang Lalatuan. Hindi pa kasi napag-aaralan ng mga eksperto. Tinatayang may taas itong 32 meters at lapad na 27 meters. At syempre, wala pang entrance fee rito. Ayun, maganda. Malamig yung tubig. Malamig din talaga. Pag nandoon ka, para kang nasa ice. Kahit matinding pagod na ang pinagdaanan ni Shine at Steve, hindi pa rin daw sila susuko sa pagtuklas ng iba pang mga hidden paradise ng Palawan. Humanda ang magkapatid para hanapin ang isang malaparaisong beach. Nauna ng hinangaan nung natunghayan ito ng kilalang travel photographer na si George Tapan. Ang larawan niya ang isa sa mga nanalo sa National Geographic Photo Contest noong nakaraang taon. Bukod sa nangangalit na alon, ang malaking gastos daw sa pagpunta sa beach na yon ang pumipigil sa maraming dayo. Renta pa lang kasi ng bangka, aabot na ng 25,000? Nung lumarga na ang grupo ni Shine at Steve, sadya raw iniba ng mga bangkero ang rutang kanilang babaybayin. Sigurado raw kasing malakas ang alon nung oras na yon. Kaya nagpaliko-liko na lang sila sa mga bakawan na pinamumugaran naman ng mga buwaya. Sa bahaging ito nahuli ang mga naglalakihang buwaya noon lamang Enero. Masaya, nakakakaba, nakakahilo. Sa ikatlong oras nga ng biyahe, nagsimula na silang bayuhin ng malalakas na alon. Si Steve nahilo at nasuka. Gayunpaman, tila biniro lang sila ng dagat. Natapos din ang halos isang oras ng pagyugyog sa kanila ng mga alon. At makalipas ang halos 5 oras, narating nila ang Onuk Island. Kahit malayo pa sa Pampang, sumadsad na sa buhangin ang kanilang bangka. Wow! Ganda! In fairness. Kaya lumipat sila sa mas maliit na bangka. Hanggang tuluyan na silang nakatapak sa dalampasigan ng Isla Onuk. Ang ganda ng buhangin. Matatagpuan ang Onuk Island sa pinakatimog na bahagi ng Palawan. Sakop ito ng bayan ng Balabac at halos 3 oras na lang ang layo sa Malaysia. Kahit isa raw pribadong isla ang Onuk, pwede naman itong pasyalan. Para masulit ni Shine at Steve ang pinagdaanan nilang hirap, marating lang ang Onuk Island, wala silang sinayang na oras at agad nagpakasawa sa natural nitong ganda. Nagtampisaw sa malakristal na tubig at parang mga batang naglaro sa nakasisilaw at pinong-pino nitong white sand. Nung bahagyang bumaba ang tubig ng dagat, nagpamalas din ng ganda ang isang sandbar. Halos masakop na tuloy ni Shine at Steve ang buong karagatan. Bukod sa napakagandang tanawin, sumalubong din sa kanila ang ilang hindi pangkaraniwang guest relations staff
katulad ng isang pawikan. At giant clam. Inaliw naman sila ng mga puting ahukoy na kalahi ng alimango. At mga puting umang o hermit crab na tila itinernong sa puting buhangin ang kanilang kabibe. Kung mayroon mga mag-i-invest, sila na mag-develop para magkaroon naman maliit na income ang municipal namin. Develop kasi maraming isla dito, magaganda. Sa ating bawat paglalakbay, tiyak, meron tayong madidiskubre na hindi lang tayo pamamanghain sa taglay nitong ganda, kundi magbibigay rin sa atin ng inspirasyon upang lalong ipagmalaki ang ating bansa at mga itinatago nitong paraiso. Susunod, mga hit na gimmick ngayong tag-init.